ko maiwasan na masaktan sa huling sinabi niya. I know at some point Kelvin and I will have to part ways. Pero bakit masakit pa rin? Despite my best efforts, I occasionally find myself wondering about him. Even now, I often find myself curious about what it was like to be loved by him. Tama na yan. Inda na lang natin ang mga ito dahil nakausap ko si Mr. Eugene. They will pick up these paintings next week. Sa darating na linggo ay kasali kami sa donation drive ng organization kung saan miyembro din kami ni Michelle. Aktibo kami sa non-profit organization na iyon na tumutulong sa mga batang may sakit. Kahit walang sweldo ay naglalaan kami ng oras para sa organisasyong iyon. At isa sa mga event na gaganapin ay ang pagbebenta namin ng mga pre-love items tulad ng mga relos, bags, gowns at itong mga paintings namin. Madaming sponsors na malalaking kumpanya sa event na iyon. Kahit papaano, ang paghahanda para sa event ay makatutulong para makalimot ako. Inihanda at pinili namin ni Michelle ang mga paintings na idodonate. Pagsapit ng gabi ay nagdesisyon na kaming umuwi. Ngayon ay ikalawang gabi na solo ako sa apartment. Agad ako nagluto ng hapunan at kumain na mag-isa. Dahil Sabado ngayon ay humiga lang ako sa kama habang nagbabrowse sa internet hanggang sa makaramdam ako ng antok. Madilim pa nang maalimpungatan ako. Sinilip ko ang oras buhat sa cellphone na nandoon lang sa tabi ko at nakikita kong 3:00 pa lang ng madaling araw. Nakaramdam ako ng pagkauhaw kung kaya mumukat-bukat akong bumangon at nagtungo sa kusina. Hindi na ako nag-abalang buksan ng ilaw para hindi masakit sa mata. Diretso ako nagbukas ng ref at kumuha ng malamig na tubig. Umiinom ako nang makaramdam akong tila may nagmamasid sa akin. Lumingon ako sa sala at para akong sinipa sa sikmura pagkakitang may taong nakatayo doon. Bahagya lang siyang tinamaan ng ilaw na nagmumula sa postes sa labas. Kahit madilim ay sigurado akong may tao akong nakita. Sa takot ay napasiksik ako sa pagitan ng ref at counter. Tila lalabas na sa dibdib ko ang puso ko sa bilis ng tibok noon habang ang tuhod ko naman ay parang nawala ng lakas. Pilit kong inaaninaw ang taong nandoon sa sala at mas lalo pang nanginig ang kamay ko nang makitang humakbang ito palapit sa pwesto ko. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ko nang malapit na siya sa pwesto ko. Napansin kong natigil siya sa paghakbang at sinamantala ko ang pagkakataon. Dinampot ko ang baso at ubod ng lakas na ibinato iyon sa gawin niya. Sigurado akong nasapul ko siya dahil narinig ko ang pag-ungol niya. Sinamantala ko ang pagkakataon at mabilis akong tumakbo palayo. "Help me!" Sigaw ko saka tinakbo ang main door. Saka naman hindi ko mabuksan iyon dahil sa nanginginig ko mga kamay. Naiiyak na ako sa takot at naninikip na rin ang dibdib ko. Paglingon ko ay saktong nakita ko ang figura ng lalaki na nakalapit na sa akin. "Don't hurt me!" Pakiusap ko sa kanya habang umiiyak. Sumiksik na ako sa sementadong dingding at halos panawa na ng hininga. Itinaas niya ang kamay para abutin ako at bariin kong ipinikit ang mga mata. Ilang segundo na ako nakapikit ngunit hindi ko naramdaman ang paglapat ng kamay niya sa akin. Sa halip ay bumukas ang ilaw sa sala. "Wait! What the hell was that?" Narinig ko ang boss ni Kelvin. Gulat na nagbulat ako ng mata at noon ko napagtantong nakasiksik ako sa dingding habang kaharap ko siya. Sunundan ko ng tingin ang kamay niya na noon pala ay inabot ang switch ng ilaw na nasa katabi ko. Tiningnan ko siya talata ang pamumula ng noon niya. "Bakit nandito ka?" Tanong ko. Unti-unti bumabalik na sa normal ang tibok ng puso ko. Kumunot ang noon niya sa tanong ko. "What kind of question is that? This is my place. Didn't you even recognize me?" Bakas ang inis sa boses na tanong niya. "Ang sabi mo kasi, bukas ka pa uuwi. I came home after 2 days seminar and this is what I got. I'm a lucky man." Anya na hindi sinagot ang tanong ko. Itinuro niya ang namumulang noo. "I'm sorry. Hindi ko naman alam na uuwi ka ngayon." Naiyang hingi ko ng paumanhin. "Patingin ako kung may sugat ba?" Inabot ko ang noon niya at tiningnan iyon. Siya naman ay bahagyan tumungo. Kilapit namin sa isa't isa at naamoy ko ang pamilyar na mamahaling pabango niya. Hindi ko mapigilang mapansin ang mga mata niya. Kay haba ng pilik mata niya na mas malantik pa yata sa pilik ko. Bigla niya akong sinulyapan at nahuli niya ako nakatitig. Noon ako natauhan na tila ako napaso. Mabilis ko siyang binitiwan dahil doon. Kukuha lang ako ng cold compress." Sambit ko saka mabilis na tumalikod. Kumuha ko ng tawel at ibinalot doon ng ice cubes.
Mabilis na naman ang tibok ng puso ko. But this time, it was because of Kelvin's presence. Kung bakit kasi hindi man lang siya nagpasabi na uuwi siya. Bumalik ako sa sala at namataan ko siyang nakaupo doon habang nakapikit. Para bang pagod na pagod siya. Naiilang man ay naupo ako sa tabi niya. Hindi ko malaman kung tatawagin ko ba siya o basta ko nalang lalapatan ng cold compress ang noon niya. Nakatulala lang ako sa kanya at pinagmamasdan ng gwapo niyang mukha. I was trying to memorize his attractive features when he opened his eyes and noticed me staring for the nth time. Ilapat mo ito sa noo mo para hindi lalong mamaga. Naiilang nasagot ko. Sa halip ay seryoso lang niyang tinignan ang iniaabot kong cold compress. Hindi niya tinanggap iyon. Hindi ba dapat ikaw mag-apply niyan sa noo ko? Anya. Nanga ako sa mga mata niya. Naiilang man ay inilapat ko iyon sa noo niya. Napangiwi ako pagkakitang namamaga na iyon. Sorry talaga. Akala ko may nakapasok na magnanakaw dito. Bakit ba kasi hindi ka nagpasabing uuwi ka ngayon? At saka, kanina ka pa ba? Sunod-sunod na tanong ko. Kadarating ko lang na umaisipan mo akong batuhin ng baso. Pasensya na. Bukas pa tapos ng seminar mo, di ba? Bakit umuwi ka na agad? I don't know why either. Sagot niya. I'm damn confused right now. Bulong niya pero sapat para marinig ko. Hindi sinasadyang napatingin ako sa kanya at nahugot ko ang paghinga pagkakitang nakatitig siya sa akin. Kanina pa ba siya nakatingin? Hindi ko tinapos ang seminar dahil gusto ko nang umuwi. Sagot niya habang hindi inaalis ang mga mata sa akin. Napatulala ako sa kanya. At kung hindi lang sa lamig ng aking hawak na yelo na ibinabalot sa towel ay hindi pa ako matatauhan. Ano bang pinagsasasabi ng Kelvin na ito? May kakaiba nga sa apartment na ito na kahit ako ay nasasanay na dito. I laughed awkwardly. Tito Alex called and invited me to the gala night. I'd like you to accompany me. Seryoso niyang turan. Mabilis akong umiling. I'm sorry, but I am busy with my case study. Hindi ako What? I informed him that we will be there. Madiin niyang sagot. Ikaw na lang pumunta. Huwag mo na ako isama. Tanggi ko. Ayoko makaharap si Helen o mas tamang sabihin ngayon na ayoko makaharap si Celine. Kung noon ay matapang akong harapin siya, ngayon ay hindi na. Lalo pa't alam kong siya ang nagwagi sa puso ni Kelvin. There should be two of us there. If you are not with me, the media may have a negative opinion of our marriage. Kunot noo ko siyang sinulyapan. Bakit ba ngayon ay pinipilit niya ako sumama? Bigla'y iniisip niya sasabihin ng ibang tao sa pagsasama namin. Kakausapin ko si Daddy. I'll tell him I am busy with my study. I'm sure he'll understand. Nabakas kong inis sa mga mata niya. He let out an angry sigh. It doesn't matter if you want to or not, but you're coming to the event with me, he said with finality. Why? Because you are my wife. Singhal niya sa pagkagulat ko. Ilang beses akong kumura para masiguradong hindi ako nananaginip lang. I am your wife? Parang baliw na tanong ko. Lalo namang nagdilim ang mukha niya sa tanong ko. What I meant was, 4 months from now, ay maghihiwalay na naman na tayo. We don't need to pretend. Why do you keep on reminding me of that dumb annulment? Inis na tanong niya. Napaiktad din ako sa lakas ng boss niya. Sinabi ko bang pumapayag ako maghiwalay tayo? Bakit atat kang makipaghiwalay sa akin? Was it because of that jerk? Hindi ako nakaimik. I expected him to be relieved that we're parting ways, but instead, I sensed his annoyance. What is going on with him? Tahimik lang ako na sumakay sa sasakyan ni Kelvin na naghihintay. Ngayon yung gala night at handa na kami bumiyahe patungo sa mansyon. Sinulyapan ko muna yung assistant niya at driver na kasama namin. Maging sila ay halata din ang takot sa nakikitang kilos ng amo. Dahil sa naging pagtatalo namin noong dumating siya ay napilitan na akong sumama sa gala night na ito. Hindi nga lang malinaw yung mga sinabi niyang hindi siya pumapayag na maghiwalay kami. Ayoko naman magtanong. Saka na siguro ako hahanap ng tiyempo. Hihintayin ko na lang na lumamig ang ulo niya. Anything else you need? Tanong niya sa akin. Wala na. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Hindi ko matagalang tingnan siya lalo pa at napakagwapo niya ngayon. The smell of his masculine cologne fills my nostrils. Dahil doon ay kung saan-saan na nakarating ang aking imahinasyon. Nilungan niya ang driver at sinenyasan.
Tumango lang ito at nagsimula ng umusad ang sasakyan. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung paano haharapin si Daddy at maging ang mga magulang ni Calvin. Sinulyapan kong muli si Calvin na noon pala ay nakamasid din sa akin. Tila ba binabasa niya kung anong iniisip ko. Bakit? Naiilang na tanong ko. Sa halip na sumagot ay umiling lang siya sabay iwas ng tingin. Nalilito na ako sa lalaking ito. Pinilit niya ako sumama sa kanya pagkatapos ay parang naiinis naman siya sa presensya ko. Narinig ko pa ang paghugot niya ng malalim na hininga na para bang nayayamot siya. Ano bang problema niya talaga? Matapos ang isang oras ay nandoon na kami sa mansyon. Nakapila ang nagagandahang sasakyan sa labas pa lang. At ang bumaba sa mga sasakyang iyon ay mga kilalang personalidad, mga politiko, negosyante o kaya naman ay artista. Namataan ko din ang miyembro ng media na kumukuha na larawan sa mga dumarating. Natigil ako sa paghakbang nang papasok na kami sa aming malawak na bakuran. Pinagmasdan ko ang malaking bahay sa harapan ko. Dito ako lumaki ngunit pakiramdam ko ay hindi na ako pamilyar sa lugar. I know in the back of my mind that I will be leaving this place for good. Hey, let's go. They are looking for us. Untag sa akin ni Calvin. Tinitigan niya ako na tila nagtataka sa reaksyon ko. Sinundan din niya ng tingin ng mansyon. What's the matter? Wala. Naninibago lang ako. Sagot ko. Ngumiti lang ako ng bahagya para alisin ang tensyon. Magkasabay na kami naglakad patungo sa garden. I was startled to feel his arms wrap around my waist. Bigla akong nailang at pasimple ko siyang sunulyapan ngunit diretso lang siyang nakatingin sa dinaraanan namin. Malamang dahil sa mga matang nakasunod ng tingin sa bawat galaw namin kaya siya nagkakaganito. Narating namin ang malawak na garden. Just like in previous years, a stage was placed in the middle of the garden. Bright lights illuminate the area, and many waiters circulate with plates of food and drinks. All the men are showing off their beautiful wives. Bigla akong naawa kay Calvin. Dahil simple lang ang ayos ko, kahit pa nga mamahalin ang gown na suot ko ngayon. Faith, I'm glad to see you. How are you, Iha? Salubong sa akin ni Mom Estelle. I'm fine, Mom. Naiilang na sagot ko. Calvin! Faith! Tawag din sa amin ni Daddy. Lumapit siya sa amin at niyakap ako ng mahigpit. Pinagmasdan niya akong mabuti at hindi ko maipaliwanag ang nababasa kong ekspresyon niya. Was it guilt? Sinulyapan niya si Calvin na noon ay nag-iwas din ng tingin sa akin. Kumusta ka, Iha? Maya-maya ay tanong ni Daddy. Okay naman ako, Dad. Ilang sem na lang at graduate na ako. I missed you. Masigla kong kwento sa kaniyakap siya. Hindi ko nalang pinansin ang kakaiba nilang tinginan ni Calvin. That's great. I miss you too, sweetheart. Hindi ka bumibisita dito. Come on, hinihintay na kayo ni Helen. Pagkarinig sa pangalan ng babae ay agad na nabura ang ngiti ko. Napansin ko naman ang mga tingin sa akin ni Daddy. Marahil ay tinatansya niya ang damdamin ko kay Helen. Pilit akong ngumiti sa kanya. Oo nga pala at sinabi kong tatanggapin ko ang babae oras na makasal kami ni Calvin. Magkakasama kaming naglakad malapit sa stage kung saan namataan ko agad sa Helen na malawak ang ngiti habang nakamasid sa amin. Animoy tuwang-tuwa siya sa atensyon na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Ilang buwan pa lang akong nawala at mukhang kung anong paghihirap ko ay siya namang pananamasan niya dito sa mansyon. Nakasuot siya ng pulang gown at maayos na maayos ang buhok maging ang makeup. Faith? Ikaw ba talaga yan? Manghangbati niya sa akin. Napakunot ang noo ko sa reaksyon niya. Wow, okay ka lang ba? You look so plain. Ibig ko sabihin ay ang simple ng ayos mo. Pagtatama niya. Naikuyong ko ang kamay sa pahaging niya. Ako lang ang nag-ayos sa sarili at isa pa ay wala talaga ako sa mood na magtungo dito. Tiningnan ko si Daddy na noon ay nanunuway ang tingin kay Helen. Si Mommy Estelle naman ay halata ang pag-aalala sa mga mata. Didn't you hear? She's about to graduate, so she's under pressure in her studies. Anyway, Faith is still stunning and classy. Sagot ni Mom Estelle bilang pampalubag loob ngunit huli na. Napatungo ako at hindi na nagsalita pa. I regret going to this party. Mukhang kailanman ay hindi ko na magugustuhan ang hell na ito. Nang magangat ako ng tingin ay sinalubong ako ng mga mata ni Calvin. Rather than the blank stare I was expecting, he actually seemed concerned about me. Faith, Iha, sumama ka na lang sa akin. I'll introduce you to my friends. Calvin, anak,
Ihiramin ko muna itong asawa mo ha. Kaysa naman maboard siya dito. Kausap ang mga boring na tao. Sagot ni Mommy Stell sa usapan namin. Nabasa ko ang pag-aalangan ni Kelvin pero hindi na siya hinintay ng ina na sumagot. Hinila na nito ako sa kamay at iginiya patungo sa pwesto ng mga kaibigan niya. I don't know what your dad saw in that cheap woman. Bulong ni Mommy Stell nang makalayo na kami sa pwesto nila Daddy at Helen. Nanlalaki ang mga mata kong napatingin sa kanya. Siya naman ay ngumiti sa akin. Don't mind her opinion, Iha. What matters is that my son can't take his gaze away from you. So what exactly happened between you two? Naintrigan tanong niya. Bakas ang kasiyahan sa kanyang magandang mukha. Ho? Wala po. Nagbuntong hininga si Mommy Stell bagamat nakangiti pa rin. Okay, it's fine. I understand that you don't feel comfortable telling me about your intimate moments with my son. I just really hope to have a grandchild soon. Anya, pagkatapos ang mga matay na tuon sa tiyan ko. Napalunok ako sa sinabi niya. Apo, hindi man lang kami ni Kelvin nagtabi kahit isang beses. Natawa naman siya sa reaksyon ko. Ilang minuto pa'y nagsimula na rin ang programa. Tulad noon ay nakihalubilo ako sa mga dating kakilala, pati na rin sa mga kaibigan ni Mommy Stell. Excuse me, ma'am. I'll just go to the restroom. Paalam ko sa kanya. Tumango lang si Mommy Stell na noon ay abala na rin sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Tinungo ko ang restroom na nandoon sa loob ng mansyon. Sa gawing likod ako dumaan kung saan ko konti ang tao at mga bisita. Sa kanan ko ay ang bakanteng space sa mansyon na dati ay pinaglagyan ko ng mga gamit sa pagpipinta. Palambas na ako doon nang makarinig ako ng boses. Do you want me to tell her? Napakunot ang noo ko at natigil sa paghakbang. Sigurado akong boses ni Kelvin iyon. Nilangon ko ang lugar at buhat sa pwesto ko ay nakita ko si Celine na nakatungo. Si Kelvin naman ay nakatalikod sa akin. Huwag na, Kelvin. Ayoko nang madamay ka pa. Malungkot na sambit ni Celine. Kahit malayo pa ako ay batid ko ang pagluha niya. Kung ganun ay nag-uusap pa rin pala sila. Ano na naman kaya ang drama ni Celine at umiiyak siya? Kaya ba hindi siya nagpapakita sa mga bisita? I know Faith is doing everything she can to win your heart. Ikaw na nagsabi na nagbago na siya. Hayaan mo na lang ako lumutas ditong mag-isa. Baka malaman pa ni Faith na nag-uusap tayo. Ay baka magalit na naman siya sa akin. I felt a rage of emotions while watching them. He can't explain why he felt betrayed. I know Kelvin doesn't love me, but the fact that he and Celine are talking about me and my feelings for him hurts me. Pinagtatawanan ba nila ako sa tuwing magkasama sila? No, I don't think so. She kept insisting that we part ways once she graduated. Sagot ni Kelvin. Hindi ko mapigilan ang panginginig sa narinig na pag-uusap nila. Parang may punyal na nakatarak sa puso ko. Damang-dama ko ang pagkirot noon. My initial reaction is to confront them, ngunit sa halip ay iniwas ko ang tingin sa kanila. I know this would happen. Alam kong makikita ko na naman silang magkasama. Nagunahan sa pagpatak ang luha ko kung kaya bago pa ba nila ako mapansin ay nagmamadali na akong lumayo. Hindi ko napigil ang paghikbi habang naglalakad. Ang plano kong pagpunta sa banyo ay naudlot na. Sa dulo ng pasilyo ay saka ko naman namataan si Helen kung kaya agad ako lumiko para maiwasan siya. Bago pa man niya makita ang pag-iyak ko. Sa library na nagsasilbing opisina ni Daddy ako napapasok. Pagpasok ko pa lang sa silid ay pinakawalan ko na ang mga hikbi na nagpapasikip ng dibdib ko. Dito ay malaya kong mailalabas ang lahat ng sama ng loob. Naalala ko, sa opisinang ito kami unang kinausap ni Daddy para ipaalam na magpapakasal kami ni Kelvin. Pinunasan ko ang luha nang maramdaman kong tila may nagmamasid sa akin buhat sa likod ko. Napatuwid ako ng tayo ngunit mas lalo ko naramdaman ang mga pagkilos sa bandang pinto ng silid sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at noon ko namataan ang lalaking tahimik na nakamasid sa akin. He is dressed formally and his eyes are sharp. Napuno ako ng takot sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Sigurado akong hindi siya tauhan ni Daddy. Isa pa paanong bukas ang library na ito. Hindi ito iniiwanan ni Daddy na bukas. Buhat sa kanyang muka ay dumako ang tingin ko sa kanyang kamay at nakita ko doon ang ilang dokumento. Nilingon ko ang table ni Daddy na noon ay magulo na. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi sumagot ang lalaki.
Hindi maganda ang kutob ko kung kaya patakbo kong tinungo ang pinto ngunit mabilis na humarang siya doon at nagawa niya akong hawakan. Akmang sisigaw ako kung kaya tinakpan niya ako sa bibig. Para makatakas ay kinagat ko siya sa kamay. Dahil doon ay binitawan niya ako ngunit sa pagkagulat ko'y muli niya akong nahablot at malakas na isinalya. Nawalan ako ng balansa at napaupo ako sa sahig. Naramdaman kong tumama ang ulo ko sa kanto ng lamisita na nandoon. Saglit na nagdilim ang paningin ko. Napasiksik ako sa paanan ng sofa dahil sa takot. Nang muli ko sulyapan ang lalaki ay namataan kong may hawak na siyang baril na may silencer sa dulo. Anong gagawin niya? Hindi ko na makontrol ang panginginig ng buong katawan. Kusa ding tumulo ang luha ko sa takot, lalo na nang itutok niya ang baril sa gawi ko. Mariin ko nalang ipinikit ang mga mata at tinanggap ang aking kamatayan. Kasabay noon ay narinig ko ang pagbukas ng pinto ng library. Fight! Malakas na sigaw ni Daddy na siyang dumating. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw sa buong silid ang putok ng baril. Daddy! Ubod lakas na sigaw ko nang magmulat ng mata. Namataan ko siya na patuloy na nakikipagbuno sa lalaki ngunit halatang higit na sanay at malakas ang lalaki. Ganun pa man ay nagawang sipain ni Daddy ang baril palayo dito nang mabitawan nito ang barila. Nanginginig ang binti ko pero pinilit kong bumangon. Tinakbo ko ang pwesto ng baril at dinampot. Halos hindi ako makahinga sa takot at hindi ko alam kung paano gamitin iyon. Faith, run! Kinakapos na hiningang utos ni Daddy sa akin. Nais ko mang sumunod sa kanya, hindi ko magawa lalo na't nakikita kong dehado siya. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Anak, tumakbo ka na! Ulit na pakiusap ni Daddy. Bigla ay isang malakas na suntok sa mukha niya ang pinakawalan ng lalaki. Kitang-kita kong nawalan siya ng lakas at lupaypay na bumagsak sa sahig. No! Sigaw ko. Kusang kumuwala ang mga luha ko. Para bang ako ang nakadama ng sakit sa suntok na iyon. Akmang lalapitan ko si Daddy nang bumaling sa akin ng estrangherong lalaki. Nanlilisik ang mga mata niya. Napatitig ako sa mga mata niya na noon ay sumisigaw ng kamatayan. Hindi iyon kababakasan ng anumang awa. Natuon ang tingin niya sa baril niya na noon ay hawak ko. Napalunok ako sa takot at napaatras. Itinuto ko sa kanya ang baril na hawak ngunit halata ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ko kaya. Alam kong hindi ko kayang pumatay ng tao. Nakakaloko namang ngumisi ang lalaki. Para bang alam niyang wala akong lakas na loob na gamitin ang baril sa kanya. Dahil sa matinding panginginig ay nawalan ako ng balansa at napaupo sa sahig. Nang sulyapan ko siya ay nakita ko nagsimula na siyang humakbang papalapit sa akin. Hindi niya inaalis sa akin ang mga mata. Ang tingin pa lang niya ay nagdadala na sa akin ng matinding takot. Every muscle in my body is trembling. Nakakailang hakbang na siya nang bigla siyang napatigil at tumingin sa binti. Noon ko nakita si Daddy na nakayapo sa binti niya. Pilit niyang pinipigilan ang lalaki na makalapit sa akin. No! Please, not my daughter. Kung pera ang kailangan mo, bibigyan kita. Huwag mong idamay ang anak ko. Pagmamakaawa niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagmamakaawa ng ganito. Bigla ay may narinig ako mga yabag na paparating. Mukhang narinig din iyon ng lalaki dahil malakas niyang sinipa si Daddy. Dahilan para mapaungol ito sa sakit. Mabilis na tumalikod ang lalaki at tinakbo ang pinto ng silid. Binuksan niya iyon at nakasalubong pa niya ang 3 tauhan ni Daddy pero dahil walang ideya ang mga ito sa nangyayari sa loob ay hindi nila ito nagawang harangin. Habulin niyo ang lalaking yun! Sigaw ko. Nilungon ng mga tauhan ng lalaki na noon ay mabilis nang nakalayo. Ang isa sa kanila ay mabilis na sumunod sa utos ko habang ang dalawa ay nagmamadaling lumapit sa amin. Sir Calix! Sir! Untag nila kay Daddy na noon ay umuungo lang. Nakatingin lang ako sa kanila. Hindi ko magawang alisin ang mga mata kay Daddy. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Tila ba hindi ito kayang iproseso ng utak ko. Nagmamadaling lumabas ang isa pa sa mga staff ni Daddy habang hawak ang cellphone at radyo. Noon naman dumating si Helen at Kelvin, kasunod ang mga security. Calix! Ano nangyari? Nanggigilalas na sigaw ni Helen. Agad na puno ng luha ang mga mata niya. Sumagot kayo! Ano nangyari? Paano may nakapasok dito? Bakit? Tila naninising tanong niya sa mga staff ni Daddy. Si Kelvin naman ay nagmamadaling lumapit sa akin. What happened? Are you hurt? Tanong niya habang pinasadahan ako ng tingin.
Napansin niya ang hawak kong baril at nanginginig kong mga kamay. "Give that to me." Mahinahong utos niya. Hinawakan niya ako sa kamay at dahan-dahang binawi sa akin ang baril. Batid kong tinatanong niya ako ngunit hindi ko magawang sumagot. Bigla ay wala akong maalalang salita. Hindi ko alam kung paano ikwento sa kanya ang nangyari. Ang mga mata ko'y natuon lang kay Daddy na noon ay hindi ko alam kung ano ang kalagayan. "Hey, look at me please." Untag sa akin ni Kelvin. Ikinulong niya sa palad ang mukha ko at tinitigan ako sa mga mata. Wala sa loob na napatitig din ako sa kanya. His eyes are filled with concern, while mine are full of fear. Sa pagkagulat ko'y bigla niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. I'm not sure why but my eyes welled up again with tears. I began to cry. Naririnig ko din ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napaungol ako nang biglang pumitik ang ulo ko. Kumawala ako sa buhat sa pagkakayakap niya. Sunulyapan niya ako at nagtatanong ang kanyang mga mata. Napahawak ako sa ulo ko at may nakapa akong malagkit na likido. Nang tingnan ko ang kamay ay nakita kong dugo iyon. "Shit!" Mahinang mura ni Kelvin. Noon may lumapit sa amin na lalaking may dalang first aid kit. "Please, check her wounds. She suffered a head injury." Utos niya sa lalaki. Nilapitan ako ng lalaki at sinuri ang sugat ko. May mga itinanong siya sa akin at sinuri din ang mga mata ko. Nandoon lang si Kelvin sa tabi ko na halata ang pag-aalala habang nakamasid sa akin. Napansin ko ding nagkakagulo na sa labas ng library at dumating na rin si Celine at ang mga magulang ni Kelvin. Hindi rin nakatulong na may mga miyembro ng media sa labas na nagpipilit alamin kung ano ang nangyari. Naririnig ko ang mga pagtatanong nila sa mga tauhan ni Daddy at sa mga security sa lugar, ngunit ni isa man ay walang sumasagot. Siguradong mabilis nakakalat ang balita ukol sa insidenteng ito. Namataan kong may malay na si Daddy ngunit halata ang mga pasa niya sa mukha. Sa kabila ng natamong sugat ay nagpumilit siyang lumapit sa akin. Are you okay, sweetheart?" Nag-aalalang tanong niya. Nang sulyapan ko siya ay lalo ako nakadama ng awa sa kanya. "Daddy." Umiiyak na sambit ko. Sinugod ko siya ng mahigpit na yakap. "Are you okay, Dad? Natatakot ako." Batid kong madaming tao ang nakakita sa amin pero wala na akong pakialam. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa likod ko para pakalmahin ako. "Excuse me, Mr. Acosta?" Untag sa amin ng isang lalaki. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Daddy at nang sulyapan ko ang dumating ay nakita kong mga pulis iyon. "Ikinalulungkot namin na hindi nahuli lalaking gumawa nito sa inyong mag-ama." Pagbibigay alam nila. Nalumo ako sa narinig ngunit wala akong masisisi. Hindi namin inaasahan ang pangyayaring ito. Inanyayahan nila ako at si Daddy para ilahad namin ang mga nangyari. Pinaalis nila ang karamihan ng tao sa lugar at ang natira lang doon ay ang pamilya namin at nila Kelvin. Panay ang sulyap sa akin ni Kelvin habang kinakausap kami ng mga pulis. Tila ba hindi siya mapakali at bakas ang pag-aalala niya. Sa santabi ay nandoon si Celine at Helen. Kakatuwang hindi niya kinakausap si Celine ngayon. Saka ko lang unti-unting napagtanto kung paano siya umakto kanina. Animoy tunay na nag-aalala siya sa akin. Para bang takot na takot siyang masaktan ako. I think he does a good job of pretending he cares about me. Maya-maya ay dumating din ang abogado ni Daddy at ang public relation officer ng kumpanya nila Kelvin. Narinig ko si Daddy Leandro at Kelvin nakausap ang mga ito at nagbibigay ng instructions. Batid kong nais nilang bigyan na lang ng suhol ang media na nandoon para hindi na kumalat pa at mapabalita ang nangyaring gulo sa mansyon. I'm sure what happened will have a negative impact on Dad and their business. Sinulyapan ko si Helen na panay ang punas ng luha. Sa kabila ng mga ipinapakita niya ay hindi ko pa rin mapigilang magduda sa kanila ni Celine. Hindi kailanman nangyari sa amin ito ni Daddy. Wala pang nagtangkang magnakaw sa kanya o nagtangkang saktan siya. Ngayon lang. Ngayon na pumasok sila sa buhay namin. May palagay akong may kinalaman si Helen sa mga nangyari. Napansin marahil na Helen ang tingin ko sa kanya. Nagtama ang mga mata namin at napamaang siya ng mapansing nagbabanta ang tingin ko sa kanya. Sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino ang nasa likod ng insidenteng ito. Makikita niya. Kung kumikilo sila ay ganoon din ako. Magsisimula na akong alamin ang nakaraan nila. Patutunayan ko kay Daddy na may kinalaman siya sa nakawang naganap dito. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong mawawala na sila sa buhay namin.
Sa isang hospital namin dinala si Daddy at maging ako ay pinatingnan sa doktor na naka-duty. Madaming media ang nag-aabang sa emergency room ng hospital ngunit agad silang pinigil ng mga security personnel. Madami pang itinanong ang mga pulis sa amin at ipinangako nilang ipagpapatuloy ang investigasyon. Ganun pa man, sa isip ko ay buo na ang desisyon ko. I will have my own investigation. Take good care of your wife, Calvin. That experience must have been traumatic for her. Pabulong lang ang pagkakasabi ni Mama Estelle kay Calvin ngunit narinig ko pa rin iyon. Mabuti pa siya at tunay na nag-aalala sa akin. Yes mo. Sagot ni Calvin. Bumaling siya sa akin at inabot ang aking kamay. Agad ako natigilan sa ginawi niya. Nag-aalangan na napatingin ako kay Celine na noon ay nasa loob lang din ng emergency room. It's funny because I'm the wife, but it's me who feels guilty in front of her. Sinubukan kong bawiin ang kamay buhat sa pagkakahawak ni Calvin pero mas lalo lang humigpit iyon. Napatingin ako sa kanya na noon ay pinagmamasdan din pala ako. Sigurado ako nahuli niya ang tinginan namin ni Celine. Bigla ko naalala ang narinig kong usapan nila tungkol sa akin. Ramdam ko ang pagkapahiya at panliliit sa sarili. Hindi ko matagalan ang mga mata ni Calvin kung kaya ako na ang naunang magbaba ng tingin. Aalis na kami. Faith needs to rest. Paalam na niya kina Daddy at Helen. Mag-iingat kayo, iho. Ako na bahala magbantay kay Calix. Ma-admit daw siya. Sagot ni Helen sa amin. Hindi ko siya pinansin. Ang atensyon ko ay tinuon ko na lang kay Daddy na noon ay naghihintay lang na dalhin sa room. Magpagaling ka, Daddy. Bilin ko sa kanya. Inabot ni Daddy ang kamay ko at pinisil iyon. You too, iha. Huwag ka mag-alala. May mga security naman dito. Mag-ingat kayong pauwi.